Ang hiling ni Rose Ann Makasaet, pwede bang itapik ninyo ang impyerno at 9 circles of hell? Ito yung Dante's Inferno. Ang 9 circles of hell ni Dante Alighieri ay isang katang-isip tungkol sa kung paano niya gustong ilarawan ang impyerno. Isa-isahin natin, may tinatawag siyang limbo. Sa limbo ay nakatira ang mga hindi Kristiyano at hindi nagpabinyag. Para kay Alighieri, sila ay mga pagano na pinarurusahan ng walang katapusan. Nakakulong sila sa kastilyo na may 7 tarangkahan. Ang 7 tarangkahan na ito ay simbolismo ng 7 karunungan. Sabi ni Alighieri sa kanyang paglalarawan ng limbo, dito nakatira ang mga taong katulad ni Homer, Socrates, Aristotle, Cicero, Hippocrates, at Julius Caesar. Ang ikalawang circle ay ang lost. Ang lost ay ang bahagi ng inferno o infyerno kung saan nakatira ang mga taong makamundo palagi ang pagnanasa. Sila ay pinarurusahan sa pamamagitan ng paghipa ng malalakas na hangin, kaya walang kapayapaan ang kanilang buhay. Ang malakas na hipa ng hangin ay simbolismo ni Alighieri ng mga taong mahilig sa laman. Dito naman niya sinabi na nakatira sina Cleopatra, Tristan, Helen of Troy at iba pang sikat na mga tao na marami ang naging asawa. Ang ikatlong circle ay ang gluttony. Ang gluttony ay paglalarawan ni Alighieri sa mga kaluluwang matatakaw na binabantayan ng higanting halimaw na bulate na si Cerberus. Pinahihiga ang mga kaluluwang pinarurusahan sa isang kama na maraming nakaambang tusok at walang tigil ang pag-ulan ng yelo. Ang mga matatalino na tusok ay simbolismo ni Alighieri sa mga taong sobrang takaw sa lahat ng klase ng pagkain sa mundo, samantalang ang nasa paligid naman nila ay mga nagugutom pero hindi nila pinapansin. Ang ika-4 sa circle ay ang greed. Dito naman nila natagpuan ang mga kaluluwang pinarurusahan dahil sa kasakiman. 2 grupo ang mga kaluluwang ito. Ang isa ay ang mga ganid na lumikom ng maraming kayamanan at ang isa ay walang pakundangan kung lumustay ng kayamanan. Sila ay dinadaganan ng mabibigat na armas sa kanilang dibdib bilang simbolismo kung gaano kabigat ang kanilang hangarin tungo sa kasakiman noong sila nga ay nabubuhay pa. Ang mga pinarurusahang sakim ay binabantayan ng nagngangalang si Pluto. Ang sabi ni Alighieri, marami sa bahaging greed ang mga miyembro ng simbahang Katolika, lalo na ang mga kardinal, pare, at ang mga santo papa. Panglima ay ang anger. Dito naman pinarurusahan ang mga kaluluwang mapamuksa nung sila'y nabubuhay pa. Isinasakay sila sa bangka ng isang karakter na si Pelagius. Nag-aaway-away ang mga kaluluwang galit. Naglalaban-laban sila sa ibabaw ng tubig ng River Styx. Inilalarawan dito ang walang katapusang galit na mula pa sa pagkabuhay hanggang sa kamatayan ay daladala nila sa kanilang dibdib. Ang heresy ang ika-6 sa circle. Ang heresy ay alam natin na tawag ng simbahang Katolika sa mga taong hindi naniniwala sa kanilang doktrina o mga taong lumalabag sa utos ng simbahan. Sabi ni Alighieri, sa heresy, ang mga kaluluwa ay pinarurusahan sa loob ng kanilang mga kabaong. Isinasalang ang kabaong sa walang katapusang apoy. Nakita niya rito ang ancient Greek philosopher na sina Epicurus, Holy Roman Emperor na si Frederick II at si Pope Anastasius II. Si Anastasius din daw kasi ay binansagang heretiko ng simbahan. Ikapito sa circle ay ang violence. Ang bahagi na tinawag niyang violence ay nahahati sa 3. Ang unang bilog sa labas ay pinamamahayan ng mga mamamatay tao o mga violente sa kapwa at sa anumang gamit nung sila'y nabubuhay pa. Dito nakita ni Alighieri sina Alexander the Great, Dionysius the First,
of Syracuse, Guy de Montfort at marami pang sikat na karakter sa ancient mythology. Lahat sila ay inilulubog sa ilog na may kumukulong dugo. Sa gitnang bilog naman ay ikalawang bahagi ng hati sa Seventh Circle, ang mga pinarurusahang kaluluwa ay ginagawang halaman at puno, saka ipinakakain sa malamanan ng gal na nilalang. Ang pinakaloob na bilog na ikatlong bahagi ay ang mga kaluluwa ng taong naging blasphemous at nagsasagawa ng sodomy. Sila ay nakatira sa kumukulong buhangin at umuulan pa roon ng baga. Pangwalo sa circle ay ang fraud. Hinati sa 10 ang mga kaluluwang pinarurusahan sa bahagi ng fraud. Sa unang bahagi, pinarurusahan ang mga bugaw. Sa ikalawang bahagi, ang mga sipsip na nakasisira daw sa lipunan. Ikatlo, kinabibilangan naman ng mga kaluluwang naniniwala sa mahika at nagbebenta o bumibili ng mga anting-anting. Ikaapat, natagpuan nila ang mga peking propeta at mga nagsasagawa ng kulam o pag-aalbularyo. Sa ikalimang bahagi, nakita nila ang lahat ng mga politikong magnanakaw. Sa ika-6 na bahagi, nakita nila Dante ang mga hipokrito. Sa ika-7, nakita ang mga ordinaryong magnanakaw. Sa ika-8, nakita nila ang mga sulsol at may mga masasamang motibo. Ika-9 may ang mga taong sanhi ng pagkakawatak-watak. At pang-10, ang mga sinungaling at naniniwala sa alchemy. Ang alchemy ay isang sangay ng agham na malalim ang pagsusuri sa mga bagay-bagay. Panguli sa circle ay ang treachery. Hinati sa 4 na bahagi ang treachery. Sa unang bahagi, ang mga nagtaksil ay pinatitiga sa nagyayalong lawa. Sa ikalawang bahagi, ang mas taksil ay inilulubog ng mas malalim sa nagyayalong lawa. Ang ikatlong bahagi ay ang mga higit pang mas taksil. Inilulubog sila sa mas malalim pa na nagyayalong lawa. At ang ika-4 ay sa pinakailalim ng nagyayalong bahagi ng lawa inilulubog. Ang mga nagkasala sa una ay binansagan na Cain. Si Cain ang pumatay sa kapatid na si Abel. Sa ikalawa, ang bansag ay Antenor. Siya ang nagtaksil sa Trojan War. Sa ikatlong bahagi, ang bansag ay Ptolemy. Si Ptolemy ang nagpapatay sa Roman general na si Pompey. Ika-4 ay ang tinawag na Judas. Si Judas Iscariot ang nagkanulo kay Jesus. Ang filosofiya ng mga tula ni Dante Alighieri ay mayroong pinaghalong impormasyon mula sa Biblia, sa medieval Roman Catholicism, mythology at Middle Ages tradition. Ang mga tilang pinaghuhugutan niya ay masasabing makatotohanan at mayroong malalim na kaisipan kung ang pagbabasihan ay ang Biblia. Pero dapat isa-isip na ang kanyang mga isinulat ay tuon sa pampanitikan at hindi theological. Ito ay nagsasaad lamang ng mensaheng para lalong maintindihan ng tao ang misteryo ng buhay at kamatayan.